yan. So, very interesting 'no, kung ba't ko siya tinanong. It's because dun ko na-realize na amazing ng na business natin. Kasi no matter what your background is, whether student ka, working ka ngayon, or doing some freelance work, kayang-kaya siyang gawin. So, and thank you everyone for your active participation. So, before lang din ako mag-proceed 'no, with the orientation, siyempre magkuwento lang din ako a bit about myself. So, ako naman, when I was in grade school, actually nag-aral ako sa isang all-girls na exclusive school. So, if you think about it, usually 'pag mga ganyang schools kasi mga burgis yung mga tao diyan, 'di ba? Pero ako nag-aral diyan because scholar ako ng rich na family, 'di ba? Kasi bakit? For example, naalala ko dati guys, meron akong kaklase, as in kapitbahay niya si ano, Gerald Anderson. Gano'ng levels, oh, 'di ba? So, sa Quezon City 'yun, eh, merong ano dun, high-end na subdivision. Tapos meron pa ako isang kaklase na, um, exclusive subdivision din, ta's oo, may gate, 'di ba? Tapos pagpasok mo ng gate siyempre may pinto pa yun, ta's yung pinto nila guys may kailangan pang fingerprint, tapos may code pa, na para bang 'di ba dati yung mga CR ng Starbucks 'di ba may code? Ta's sabi ko, "Grabe ang sosyal naman ng bahay nila," and napaisip ako parang, ano kayang work ng family nila or anong background ng parents niya? Because parang first time ko maka-encounter ng gano'n. Pero hindi naman sa inggit ako with them, it's just that dun din actually nagsimula yung desire ko to have that kind of life in a way na may maayos na house, 'di ba, na komportableng nabubuhay because may enough na resources. Pero anyway, so yun, when I was in grade school naman, ever since before, naka-instill talaga sa'kin yung excellence. So, sabi nga 'di ba, what you do in one thing, you do in another. So, ever since before talaga, sobrang masigasig ako mag-aral, 'di ba? Kasi ano ba yung way natin to give back sa parents and sa family before? It's to really study hard and get good grades. So, in short, grade conscious ako, ganyan. Pero kasi 'di ba, sabi kasi sa'tin, mag-aral ka ng mabuti para makapasok ka ng magandang university, which of course, I'm very grateful and blessed 'no, to be able to study in UP Diliman. Nabanggit nga ni Coach Via kanina na I'm a psychology graduate, and makita niyo rin dito sa lower right, it's actually my family. So, very grateful din ako for them because I wouldn't be the person that I am if it weren't for their support then and love for me. So, ako I had that, vision na, okay UP graduate ako, part ng Big Four, tapos may Latin honors, so okay magiging maganda yung work ko. So, in my mind excited na ako before na magtrabaho kasi nga, adult na, malaya ka na, so may papaldo ka na, ganyan. Pero if mapapansin niyo sa statements na 'to 'no, yung nakuha ko lang diyan is first three. I mean, grateful ako sa work kasi nag-work naman ako as a training specialist 'no, sa isang learning and development company. But, um, mababait yung teammates, yes, mababait din yung boss. Tapos yung tipong, sobrang healthy ng work environment kasi pinapatigil pa nga akong mag-work kapag lumalagpas na ako sa time, 'di ba? So, ayaw nila nag-o-OT ako unlike sa iba na, "Okey lang mag-work ka," ganyan. So, very grateful ako with that. However, when it comes dun sa compensation plan nung company 'no, sabi ko parang, "Oh my God," hirap ako mag-ipon kasi 1 year, sobrang sakto lang, maliit lang talaga. So, alam niyo yung may trajectory na ako kung ano ba magiging itsura ng next 5 to 10 years ng life ko. Because simple math lang yan, 'di ba? Ano magkano yung savings mo sa isang taon? O i-times 5 or times 10 mo. Or kahit naman ma-promote, 'di ba? Magkano lang din yung taas ng sahod. So, sabi ko, last year, I wanted to find an opportunity for me to earn extra. And in the middle of working din actually, dun ko na-realize na I really want to pursue medicine 'no. It's been ano, eh, matagal na rin naman yun. Pero sabi ko, ang gastos kong bata, 'di ba? Parang, ang tagal ng ROI dun, eh, ang gastos mag-med tapos kahit naman doktor na, hindi naman din agad nakayayaman yun. Tapos gets ko rin na grabe yung workload dun, yung stress and yung toxicity sa workplace. Pero of course, mahabang kuwento paano kung isa-isahin ko yung journey ko to that. Pero ayun, right now, so med student ako just like what Via mentioned kanina.
And kaya ako rin ginagawa yung business kasi gusto ko nga rin makatulong when it comes sa expenses sa med school and at the same time, gusto ko rin mag-give back sa family ko. So, actually yung nag-share sa akin ng business, I'm very grateful din to, of course, our newest Diamond Director, Mentor Renzo Relente. So, siya kasi ay upper batch ko sa UP Diliman, tas same na psych. Tapos during that time, nag-earn siya on average mga 200K daw in a month. So sabi ko, "Hala, paano yun?" Gusto ko rin ng gano'n. Alam mo yung parang ano, sabi ko, eh, ilang years lang yung, parang gap namin ni Mentor Renzo, pero ang laki na ng sahod. Kahit mag-work ka for a very long time, parang malabong umabot sa gano'n. Or kung umabot man sa gano'n, siguro it would take a very long time for me to be able to reach that income. So, nung time na 'yan, sabi ko rin baka ito na yung pinagdadasal ko kay Lord kasi nga 'di ba, I was looking for an opportunity last time. Tapos, baka ito rin ewan ko paano kayo na-invite 'di ba, baka nakakuha rin kayo ng ganiyang message. Pero imagine, nung time na 'yan, wala na akong tanong-tanong 'di ba, as in nag-start na ako agad, 'di ba? Bakit? Kasi sa totoo lang, minsan parang hindi ko man fully na-absorb presentation. Pero yung nakuha ka na sabi, eh, mag-earn daw in dollars, ganyan, extra daw. So, ako bilang 'di naman sa mukhang pera na rin. 'Di ba kasi kailangan natin ng pera, practically speaking. So, I started immediately. So, alam niyo yung pagka-start ko, very excited, ganyan. Pero nung pauwi na ako, alam niyo yung medyo nanlalamig yung pawis ko, ganyan. Yung parang hindi ako makatulog. Pero sabi ko, ano kaya 'tong na-feel ko, 'di ba, parang ang weird na feeling niya. Kasi bago ka, eh, 'di ba, ta's start ka ng isang bagay na hindi pa familiar sa'yo. Pero ito yung nire-remind ko palagi sa sarili ko 'no, na scary siya not because capable ka, but because it's a new territory for you, it's a new environment. And remember, 'di ba, every time we feel uncomfortable, it's very actually grow. So, sabi nga dito, it's better to do it scared than to not do it at all. Kasi fear naman basically naman ay present for us to scared to do it, eh, di do it scared. So, buti na lang talaga 'di ba, nag-yes din ako nung time na yun, kahit na sobrang natatakot ako, sobrang kabado ako. Although andun yung excitement, pero tanda ko pa rin na mas medyo nafi-feel ko yung kaba and yung fear 'no. Pero buti nag-yes ako because for after a year of doing the business, I'm very grateful na may mga na-achieve na ako in the business. So, for example, um, qualifier na for Coron, 'di ba? And naging partner ng Frontier Directors Club. And as mentioned, I'm one of the newest and youngest school director of USANA Philippines. So, hindi ko naman siya na-imagine na, oh my God, within a year kaya pala siya talaga. Pero imagine what could happen to your life if you just say yes and alam mo, take that leap of faith. Kasi hindi mo alam, eh, kung ano yung magiging potential mo dahil nalilimit mo yung sarili mo. Pero once you're here in the business, you really get stretched and you get to do things na you thought you weren't capable before. That's why I also had the opportunity, 'di ba, to also share my story in front of hundreds of people. And qualifier na rin for Hokkaido sa Go Getter Discovery and Frontier's first Usana Grand Slam 5 for this year. So why did I share that? Hindi naman to brag, pero to give you guys an overview kung anong pwedeng mangyari with you and your life once you really take the business seriously. So, very grateful ako of course with my mentors, Mentor Renzo and Mentor Mayan, sila Coach Tan, and all the other mentors, even mentors from other teams nga eh. Kasi I wouldn't be able to reach naman kung ano yung meron ako if it weren't for them also. So, of course, very grateful for Team Frontier din and each one, 'di ba? So, ngayon, why did I take this seriously? Because gusto ko nga mag-provide ng good life sa present and sa future. If you think about it, may convenience. So, for example,
'Di ba 'pag, kunwari na-promote ka, imbes na dati baka nagjo-Jolly Jeep ka or yung meryenda sa, karenderya ganyan, o ngayon dun ka na sa medyo mas high-end na restaurant, 'di ba? Or kung dati baka nagba-bus ka or nagje-jeep, MRT, LRT, o ngayon may pang-Grab ka na or in-drive, 'di ba? And, at the same time, as much as gusto ko rin mag-provide, gusto ko rin nung time for the people that I care about. Kasi yes, you can be rich, pero wala kang time for the people that you care about. Pero nakita ko sa iyo na opportunity through our mentors na, oh my God, ang yaman nila. Pero at the same time, full-time parents sila. 'Di ba? Palagi silang may time for the people they care about. Lahat ng milestones ng anak nila, nandun sila. So, yun din yung binavalue ko kasi. And at the same time, it's the purpose, na as you do the business, sobrang laking difference yung puwede mong mabigay sa ibang mga tao na whether through wealth ba yan, through health, or helping other people become better versions of themselves. So, sobrang laking oportunidad yung pinamigay sa atin ng Uzana. That's why I really took it seriously. And so, lalo na sa mga bago 'no, ito rin yung nashi-share ko na as you do the business, always remind yourself of these three questions. Ba't nga ba tayo nagwo-work hard? And ano itsura ng dream life natin? So, baka isipin niyo, hala dreams, 'di ba minsan 'pag first timer ka parang feel mo, hala ang baduy 'di ba or corny. Pero dito ko na-realize sa business natin sa Uzana na important din siya pag-usapan, kasi siyempre 'pag nakita mo kung saan ka patungo 'di ba yung actions mo will follow. How can Uzana help you achieve that dream life? So, yun na tinitingnan mo, ayan. So, wait lang, sorry nag-unstable. Okay, so actually if iba-breakdown natin kung ano nga ba yung simple life, it's actually not that simple, bakit? Kasi itong example na 'to, I'm not sure, if, na-compute niyo na yung dreams niyo, pero, most especially for those who are, siguro mga 1 to 3 months in the business, try niyo lang gawin din 'to, 'di ba? 5 years from now or 10 years from now, ano yung itsura ng life niyo? So, for example, computin natin 'to. So, car, you have ₱2,000,000. House and lot o 10,000,000. Actually, yung 10,000,000 na yan parang ano, mababa pa nga yan kasi meron dito malapit sa area namin. QC pa lang ha, na hindi naman high-end pero nasa 30,000,000 na ata. Grabe 'no, 30,000,000. Tas of course, if you also want to travel, magkano rin yung need mong i-save up for that and yung funds mo for emergency. So let's say, given this example, 16.5 million. Grabe pang single 'yan. 'Di ba wala pa diyan yung kapag may anak ka siyempre yung yung diapers niyan, yung gatas niyan, yung education niyan, et cetera, et cetera. So ngayon, kung iko-computein natin siya, let's say gusto mo ng kotse, very basic na nga itong Vios, 'di ba? Tapos gusto mo rin magkaroon ng o kahit condominium muna for starters. Magkano yung down payment for those? Oh, 'di ba magda-down payment ka, let's say 20%. So, yung down payment mo for the car would be 250K. Tapos dun naman sa condo, let's say na worth 5 million, that's 1 million na agad. So, ang question that would be how many people, lalo na sa Philippines 'no, ay may 1.25 million pang down payment pa lang at 55K monthly for amortization. Sabi ko nga, grabe yung 55K, parang trabaho na yan 3 buwan kapag fresh grad ka. Tapos yung medyo mababa yung sahod mo. So yung tipong di ka nakakain pero at least may pambayad ka ng condo tsaka bills, 'di ba? So dun pa lang sabi ko, "Oh my God, parang ang hirap nga," 'di ba, na makuha kung ano man yung dreams natin kung one source of income lang and if it's through employment. So ako, ito yung nabanggit ko kanina 'no, na napa-compute na ako, na let's say I'm saving up 10K in a month. So in 20 years, that's just 2.4 million. Or let's say fast forward na lang sa 40,000 savings in a month. In 20 years, that's just 9.6 million. Pero ito siya, magkano dapat yung sahod natin for us to be able to save 40,000? Yung 40,000 siguro baka dapat nag-100K na monthly salary. Bakit? Kasi magkano yung tax, magkano yung government dues.
Siyempre papasok pa diyan yung mga daily expenses mo. So, in 20 years, 9.6. I remember kanina na nung kinompute natin kung ano ba yung dreams natin in life, that's 16.5 na. So, more than half lang. Tapos 20 years, eh siyempre, siguro swerte, no? Kung merong pagka-start 100K agad. Pero sobrang malabong mangyari yan sa Philippines. So, ilang taon na tayo nun bago makasave up ng 9.6. Kaya natatawa ako every time, di ba, binibiro na ilang life cycles kaya yan. Di ba, namatay ka na, nabuhay, namatay ulit, nabuhay ulit. Para lang makuha mo yung pangarap mo. Ano, butterfly ka na. Di ba? Para makuha mo yung pangarap mo na worth 16 million. Tapos, ito pa, naalala ko tong graph na to, no? This is actually according sa NEDA. 10 years ago. Kasi binalikan ko yung article. Kasi 'di ba research daw. So, ayan, naglagay na ako ng ng link diyan if gusto niyo rin i-check. So, pagka-check ko, this was already 10 years ago daw. And para daw sa isang Filipino family, na family of four, no? Na magkaroon ng simple at komportableng buhay, kailangan ng 120K na gross monthly income. Grabe, no? Tapos, yung 120K na yan, ito yung division niya. So, kung titignan natin, 5,000 daw para magkaroon ng isang kotse. So, ano yun? Isang pirasong gulo. 'Di ba? Tapos 6,000 daw, able to take occasional trips. So, ano yun? One-way trip to to Boracay. Tapos pagdating mo dun, nakatunganga ka lang. At least nakapag-Bora ka, no? Tapos wala nang balikan. Kasi 6K daw eh. So, 'di ba? Parang very unlikely siya. Kasi ito siya. Ilang tao ba yung, alam mo yun, parang kaya yung 120K. So, this was a study 2021 naman. So, kung mapapansin niyo dito, ang lower middle to middle class, para I think nandito yung majority or Filipinos eh. Tapos, iilan lang yung mga nasa upper clusters talaga. Ay mapapansin nyo, rich daw at least to 40,600. And going back dun sa graph kanina, no, 120K daw, so nasa upper middle income. Ilang Pilipino lang ba yung merong ganun? 'Di ba? Pero ang na-realize ko nung nakita ko 'to, sabi ko, grabe yung rich daw at least 240K. So yung mga mentors natin sa Uzana, crazy rich, 'di ba? And imagine to have that possibility na, hindi tayo rin magiging ganun. 'Di ba? That's why very exciting din talaga gawin yung business natin kasi may possibility talaga na abot tayo dito. Sa rich, di nga lang rich eh. Sa crazy rich, 'di ba? So magiging crazy rich Asians din tayo. Pero ito yung reality. Magkano nga lang ba talaga yung salary ng isang normal na Filipino, lalo na for example, in my case, kung fresh grad ka, 25K. Minsan nga, or most of the time nga, less than that pa. Tapos, ito yung breakdown ng expenses. Again, partida, wala pa dyan yung education and other needs kapag kami anak ka na. So, ang ending, ang savings mo lang ay 400 pesos. 'Di ba? So, going back sa kaninang computation natin sa savings. So, ilang life cycles yun. Kung hindi ka makasave ng 10K, 400 lang in a month. 'Di ba? It would really take us a very long time pa para maabot yung pangarap na gusto natin. And let's say naman, sabihin na hindi, lalaki naman yung sahod ko kasi mapopromote ako. Pero as your income increases, tumataas din kasi yung lifestyle mo, tas you start investing na on different matters, and at the same time, nagsi-save up ka na rin for your dream. So, kumbaga, wala rin gaanong nasi-save kapag tumataas yung income mo. So, ako, I always ask people, and kaya mapapansin nyo, lalo na sa mga bago, palagi kayong tinatanong, why did you join Uzana? So, okay lang ba para, para may engagement din? Pa-chat naman kung bakit nga ba kayo na Uzana business. Tapos makita nyo kung ano yung answers din ng ibang mga tao. Skills and extra income and products, for growth then opportunity, and to have options. Diba? So, freedom. So, kung mapapansin nyo, diba, income, of course. So, kaya ako rin siya inask, it's because very important to always go back to your why as you do the business or actually any aspect of your life kasi yun yung yun yung magre-remind din sa'yo or yung magbibigay sa'yo ng drive or motivation to keep moving forward. So, ngayon, maririnig nyo,
'pag may sipag at tiyaga, may nilaga. So, sakto yung ulam kanina nilaga, 'di ba? Pero kidding aside 'no. So, totoo naman yun na 'pag may sipag at tiyaga ka, may nilaga. Pero kung totoong enough na yung sipag at tiyaga, eh, di sana hindi na kailangan mga ibang bansa nung ibang mga Pilipino. Sana hindi na kailangan magdalawa, tatlong jobs ng ibang mga tao, 'di ba? Imagine willing silang mawalay sa pamilya nila because kailangan nilang mag-provide sa family. So ngayon, 'di ba, through yung Sana Business na-realize ko nga na yung sipag at tiyaga, kailangan nasa tamang oportunidad din, nasa tamang opportunity. So ngayon, let's say 'di ba, papunta tayo ng Baguio, meron tayong apat na options for us to go there. So, puwede kang mag-bike, puwede kang mag-Vios, ganyan, or puwede ka rin mag-Ferrari, or puwede ka rin mag-helicopter. So, aling option diyan yung pinakamabilis na makakapunta tayong Baguio? Siyempre yung bike, 'di joke lang. Siyempre yung helicopter, 'di ba? So, bakit ko siya natanong? Because yung helicopter yun yung parang yung zona business natin. And that's why sinabi ko sa start na papunta tayong Baguio, it's because yun yung goals or yung dreams natin. Kasi very important na klaro din sa'tin kung saan nga ba tayo patungo. Kasi kahit gaano kaganda pa yung opportunity na meron tayo, pero if hindi clear kung saan tayo papunta, kung ano ba yung goals natin in life, sayang lang din. 'Di ba parang nag-helicopter ka ta's umikot ka lang around Makati or around Metro Manila, 'di ba? Pero ito rin siya 'no, let's say 'di ba helicopter nga yung fastest way for us to go to Baguio. Para patakbo ka ng helicopter, kailangan aralin mo muna siya. Kailangan alamin mo kung ano ba yung mga buttons, ano yung gagawin kapag may emergency, paano ba ima-manipulate 'yan, et cetera. And you also have a licensed pilot together with you. So, in Arizona Business, parang ano siya, ito nag-a-attend ka ng trainings, 'di ba, may coach ka and mentor to help and guide you every step of the way, para darating din yung time, 'di ba, na kapag nahasa ka na patakbuhin yung helicopter, eh, di kahit mag-isa ka na, kaya mo na siya i-mando, kaya mo na siyang i-drive. Pero of course, di siya agad-agad, 'di ba? It's really a process, a step-by-step process na we have to embrace. Pero as long as willing ka namang aralin and open ka to learning, 'di ba, para kang sponge, kaya mo matutunan din talaga yung business. So ngayon, let's say, sa employment, 'di ba, for us, actually 20 years plus nga, eh, sa ibang mga Gen Z kasi may senior high pa, 'di ba, ta's meron pang nursery, kinder, prep. So imagine nag-aral tayo for that long and pagdating sa employment, 'di ba, todo bigay ka kasi nga lalo na kapag fresh grad ka, bibo ka, eh. Gusto mo ikaw yung palaging kilala ng boss, ganyan, para okey yung kahit nga minsan 'di ba napapa-overtime tayo ng wala namang bayad. Tapos minsan may mga scenarios pa 'di ba na kahit 'di mo trip yung ka-work mo or yung boss mo, wala, you have to maintain that attitude and character kasi you're working with them. And then sa iba namang mga opportunities, kailangan mo pang mag-gain ng experience or mag-aral pa for you to be able to get promoted. Or else puwede kang mag-resort to pagiging masipsip para ma-promote ka, 'di ba? And at what cost? 25K. So, 'yan ba yung value natin? So, wag niyo nang sagutin, 'di ba? Pero point for reflection siya. Kasi imagine 'no, magkano yung ininvest natin ng mga magulang natin for 20 years, ta's magkano yung monthly natin na salary. Or kaya nga na yung ibang mga tao they resort to working abroad. Which is understandable naman na yes, malaki yung income dun, malaki yung kita. Pero bago ka pa umalis, 'di ba meron pa yang show money, meron pa yang placement fee, ta's may mga exams ka pa na sasagutin na dapat one take lang kasi magkano rin yung bayad mo for that exam. 'Pag bumagsak ka, another set of bayad na naman. Tapos may mga medical exams pa at yung airfare mo, yung transportation mo. O tapos pagdating mo naman dun, magkano rin yung cost of living mo. Bahay pa lang mahal pala ng renta sa ibang bansa. Tas ang laki rin ng tax sa ibang bansa, 'di ba? And then yung food mo how much, yung daily needs mo magkano. Tas dahil OFW ka nga 'di ba, ikaw yung aahon sa pamilya mo mula sa kahirapan, so magpapadala ka pa. Oh, 'di ba diyan nahihirit yung mga kamag-anak na, "Uy tita pabili ng shoes," or whatever 'di ba? Na akala nila ang sarap-sarap ng buhay sa ibang bansa. Or puwede ka rin naman 'di ba na magtayo ng traditional business na kumikita ng 100K per month. For example, kahit nga ano, eh, coffee shop 'di ba?
malaki naman din yung kinikita ng coffee shop, pero magkano yung capital for you to be able to start that business? And magkano rin yung OpEx? Kasi kung isipin, 'di ba, yung place pa lang magkano na? Yung monthly na renta pa, yung pagpapagawa pa mismo ng establishment, yung pagpapa-interior, pagpapaganda, et cetera, et cetera. Actually, may bago nga kaming brand partner na ano siya, culinary arts student. Tapos nabanggit niya sa akin na meron 1,000 to 1 million. Grabe, no? Coffee machine pala, milyones na. So, nun is 100K in a month. So, kaya mas na-appreciate ko rin eh, no, yung industry na meron tayo, which is in distribution. Kasi yung traditional marketing, di ba, manggagaling siya sa manufacturer, yes. Ang dami pa niyang dadaanan, distributor, sa wholesaler, tapos pag pinadala na sa mga um, iba't ibang mga retail stores, 'di ba, or mga sari-sari stores, pagdating sa consumer, times 5 or minsan times 10 pa nga yung patong. Pero yung kagandahan with direct selling is that from manufacturer papunta sa consumers through us na mga brand partners. Kaya imbes na mapunta pa sa mga distributors, wholesaler, retail stores, edi napupunta na lang sa brand partners and sa research yung money na ini-invest ng Uzana for that. So pag ano ba yung direct selling, 'di ba? So, it's just a system of distributing products from manufacturing plant to consumers through an organization of loyal customers, persuasive resellers, and excellent brand partners. Kaya kung mapapansin nyo, team effort yung sales force natin dito sa business. So, hindi ka mag-isa sa paggawa ng negosyo, which I really appreciate. And what makes Usana different? Remember, publicly listed siya. Nasa New York Stock Exchange. Eh, yung malalaking ang kumpanya dito sa Pilipinas, for example, Ayala, Jollibee. Oo, nasa Philippine Stock Exchange sila. Pero nasa sa NYSE. So, yung Usana, nandyan siya sa New York Stock Exchange. So, the fact na it's also listed there speaks volumes of how big and established the company is. And also, it's an industry leader kaya part nga tayo ng Direct Selling Association of the Philippines eh. So, coach, ano ba yung DSAP, yung Direct Selling Association of the Philippines? So, ito yung mga nagpapasara ng mga illegal, yung mga naririnig nyo nga na pyramiding. 'Di ba? So, the fact na we're part of DSAP, ibig sabihin, legal tayo na negosyo. And also, it's a trusted and recognized global business. Kaya 'di ba napakaraming awards nga ng Usana. Imagine, multiple awards yan from different mga organizations. And we also have a strong system. Like for example, today we're having this training, 'di ba? And also, you have your own mentors and coaches to guide you every step of the way. Tapos may sarili kang website and global yung logistics and customer service. So napakalaki ng negosyo natin kasi open tayo to 27 countries. So ito, na-appreciate ko rin talaga, no? Kasi parang, sige, for now, virtual tour muna tayo doon sa manufacturing plant natin. So, this happened a year ago. 'Di ba? So, nung nagpunta sila mentors, Renzo and Mayan, sa manufacturing plant natin sa Salt Lake City, sa Utah. So, imagine, sobrang laki pala nito kasi twice as large as Mall of Asia Arena daw. So, nung ini-imagine ko siya, sabi ko, "Oh, grabe, sobrang laki." And yung amazing din dito is the fact na makikita nyo dito sa lower left na photo, no, nakalagay dyan, KR, something something. So, ibig sabihin nun, these drums are bound to Korea, ganyan. Tapos, yung mga basically, ibig sabihin, yung mga drums na yan, they will go to different locations. Bakit? Halimbawa, di ba meron tayong Cell Essentials? Yung Cell Essentials na yun, hindi pala siya for all. 'Di ba? So, sobrang pinag-isipan ng Usana na yung Cell Essentials halimbawa sa Amerika, yung Cell Essentials sa Europe, yung Cell Essentials sa Asia, iba-iba siya. Bakit? Kasi 'di ba iba-iba yung klima, iba-iba yung anatomy ng mga tao, et cetera, et cetera. So, grabe kinonsider pa yun ng Usana. And also, eto na yung kung saan ginagawa yung mga vitamins, no? So, for example, may batch diyan na defective kahit onti lang, o itapon yun, yung buong batch na yun, 'di ba? So, biro ko nga palagi, sayang naman, sana sa'kin na lang, eh. Pero siyempre joke lang, because sobrang taas ng standards ng Usana, kaya very strict sila when it comes to quality assurance.
And also, world-renowned science and humanitarian work. So, di ba, remember si Dr. Myron Mintz, recipient siya ng Albert Einstein Award na I think less than 5 people lang sa buong mundo yung naka-receive nun. And of course, you have USANA Foundation din. So, napakaraming opportunities din na binibigay ng USANA for us to be able to help din. And ano nga ba yung value ng brand partnership through direct selling? So, comparing it kanina, di ba, sa mga traditional businesses, mababa yung startup cost. Kasi di naman tayo abot ng 6 digits to 7 digits na capital. Di ba? You started with 20 to 30K worth of packages. And wala kang inventory requirement. Di ba? Hindi mo kailangan ng napakalaking warehouse for you to be able to store your products. And mababa yung OpEx kasi imagine wala tayong renta, wala tayong utilities na binabayaran, wala rin tayong binabayaran ng mga sahod ng mga tao. Pero yung kagandahan nun, malaki yung earning potential. Yeah, actually, depende nga yun sa'yo eh. Kasi limitless naman talaga yung earning potential sa'yo sa business. And low risk siya. Why? Because when you start doing the business, di ba, you have products naman na in return, which are actually good as cash naman. And you also have team support. So, hindi ka mag-isa sa paggawa ng business. That's why sustainable yung business system. Kasi imagine, you don't have to start from scratch. Andiyan na yung sistema, aralin na lang natin para kung paano siya patakbuhin. So, ngayon, oh, coach, paano ba mag-earn sa'yo? For example, 'di ba, usually kapag mahilig ka sa coffee or milk tea or whatever, parang di ba sabi mo sa friend mo, "Uy friend, tara punta tayo dito sa cafe na 'to, masarap yung matcha nila or masarap yung coffee nila." Ganyan. So, gano'n din with our Usana business kasi you're just sharing the business dun sa mga tao na gusto rin ng financial freedom, dun sa mga taong naghahanap din ng additional income or personal development, 'di ba nabanggit nga kanina yung growth, or puwede yung mga tao na mahilig mag-travel or like they just really want to improve their health. So ngayon, may different ways of earning tayo dito sa business. So, meron yung tinatawag na base commission, which is yung 20% ng lower side. Meron din yung sales bonus na 10% yun ng sponsors purchase on the first 26 weeks. Then milestone bonus, yung period bound bonuses, and pay setter. So, isa-isahin naman natin siya. Okay, so base commission. Yung base commission, 'di ba, let's say, for this week, no, may yes, tama eh. Joke, joke lang. Ayan, so, sorry, sino siya? Okay, thank you. So, for example, for the base commission, let's say for this week, no, nakapag-enroll ka ng 2 brand partners. Yung, si Red, nag-start siya with 200 points, and si Right, nag-start siya with 500 points. So remember, base commission ay 20% ng lower side, and yung lower side natin ay 200. So that's why, yung base commission natin for this case ay $40. So imagine, yung commission natin, magagaling siya sa Bank of America, 'di ba? So it will be disbursed sa following Thursday. O ngayon, ang mangyayari sa next week, if mapapansin niyo 'di ba kanina 200 points sa left. So back to zero yung lower side. And then may 300 points ka na roll over. So bakit 300? Kasi ba kanina 500 points. So minus 200. So kaya may roll over points ka na 300 sa right side ngayon. So after cut off, which happens kasi every Saturday ng 1:59 PM, again, yung smaller side reduced siya to zero. And yung difference from the bigger side, maro-roll over yon to the succeeding week. So ngayon, you will continue to sponsor new customers and brand partners. And yung beauty naman ng business natin is that yung mga coach naman and yung mga mentor yung magtutulong sa inyo na i-train din yung mga bago niyong brand partners para sila din, 'di ba? Magsa-start na mag-build ng own organizations nila. So, yun yung beauty ng business kasi imagine, you're just sharing it. And habang bago ka, syempre, yun pa lang yung role mo. And yung kagandahan is that yung mga coaches and yung mentors, yung mag-help din naman sa'yo para mag-grow din yung business ng mga business partners mo. So let's say for the following week, o 'di ba si Red, nakapag-invite siya ng 200 points and 300 points. So kaya may 500 points ka na rin sa left side mo. And si Green naman, oh,
may dalawa siyang 200 points na na-enroll. So, plus 400 points yon. Or remember, may 300 points kasi na roll over from the past week. So, in this scenario, diba, yung lower side is yung 500 points. And yung base commission ay yung 20% ng lower side. So, kaya sa example na to, yung base commission mo would be $100. So, 'di ba darating yung time na dahil lumalaki yung brand partners, dumadami yung brand partners mo, yung mga customers mo, 'pag nag 5K, 5K yan, may $1,000 ka. And meron din yung sales bonus. So, ano yung sales bonus? Meron kang 10% nung corresponding points sa first 23 weeks ng enrollment ng brand partner na na-enroll mo directly. So, for example, pwede siyang from a newly enrolled brand partner. For example, nag-start siya with 200 points na purchase. So, yung 10% nun would be $20. Pero kahit mag-enroll ka as customer, halimbawa, bumili sa'yo ng isang pair ng Sales Essentials through your website. So, yung 10% nun would be $3.4. So, you can get sales bonus kahit sa mga customers din. Okay? And ngayon, meron din nga tinatawag na milestone bonuses. So, I always emphasize this sa mga bago na very important din kasi imagine last year, when I started the business, wala rin namang ganito. Pero imagine, once you accomplish this on your first 3 months or earlier, 'di ba? May extra $300 bonus kayo. So, paano siya nag-work? Kapag nakapag-enroll kayo ng 200 points, so that's milestone bonus 1. $30 agad yon na bonus. And then yung next na 3 sign-ups mo, so $120 yon, which is yun yung milestone bonus 2. And yung milestone bonus 3 naman, yun na yung next na 800 points na ma-enroll, and that's $150. So that's a total of $300 na bonus. So, extra 16,500 pesos din yun. Grabe, no? Grabe magpabigay ng bonus yung Yuzana. And ngayon, meron nga din na tinatawag na pace setter or yung lifetime matching bonus. So, paano yun, di ba? Yun yung 10% na weekly income nung sponsor mo. So, di ba, for example, sa corporate world, may referral bonus yan eh. Pero, usually, one time, big time lang yun. O, kunwari, si Coach Beulah, 'di ba? Na-invite si Coach Liza sa company niya din. At si Coach Liza doon din nag-work. So si Coach Beulah may ano siya, may referral bonus siya from that. Pero yung kagandahan sa Uzona business, yung pay setter, lifetime siya. Grabe no, habang umi-income yung sponsor mo, ikaw din may 10% doon. And yung kagandahan doon, buo makuha ng sponsor may income niya. So yung 10% is hindi mababawas yun sa kanya. So, ano-ano yung requirements doon? So, minimum of 4 sponsors or mga enrolled na brand partners or customers. And you need na a total of 1,600 points. So, kung isipin, di ba, parang walang energy kits yan. So, para sa mga paysetter runners natin, edi i-target nyo na lang na magkaroon kayo ng 8 sponsors. Kasi yun din naman yung makaka-help na magpa-grow ng business nyo eh. And keep them commissions qualified for the next 8 weeks. So yung deadline, ay sorry, 56 days nakalagay dito. Ito kasi yung dati, no? So that's around 2 months. Pero ngayon, 13 weeks. Pero 'di ba sa team nga natin, may goal natin na within a month, tapusin na yung pay setter. Kasi kaya naman siya talaga eh. As long as ginagawa lang natin yung mga dapat gawin. So ano ang importance ng pay setter? Ito example. Si Mentor Renzo, 'di ba may chinat siya. Itago natin sa pangalan si Coach Stanley. So 'di ba, even if ano na 'to, 5 or 6 years ago na ata, same pa rin naman eh, kung ano ba yung ano, kung ano yung script. So, ayan, napa-chat nga raw siya kasi nag-e-expand siya ng business. And imagine, ito na si Coach Stanley, 'di ba? He's one of our gold directors sa team. And nadala na niya yung mom niya sa Asian Caribbean Cruise. Grabe, 'di ba? And ito yung sobrang lupit, 'di ba? Ito yung lifetime matching bonus ni Mentor Renzo. Every time nag 200K, Coach Stan. Before, I think 15% pa pala yung ano, lifetime matching bonus. Pero imagine, yung bonus parang sahod na yon, 'di ba? So, yan yung ano, bigger picture kung bakit napakaganda nung pay setter. Pero ito rin naman yung short term picture, 'di ba? Ano ba yung potential income mo after mo ma-hit yung pay setter?
So remember, 'di ba may base commission, mag-earn ka nga through base commission, which is again yung 20% ng lower side. And remember, 1/6 daw dapat yung total na points. So let's say, left side mo 800, right side mo 800. Dun pa lang, may $160 ka na. So that's a total of 8,800. Tapos, meron ka pang sales bonus na 10% yun ng sponsor's purchase mo. So again, $160 yun. And remember, may milestone bonus ka na $300. So that's a total of 16,500. And ano yung total amount na ma-earn mo as you go for your pay setter? Minimum talaga 34,100. So para sa mga 3 months and below, sinong may gusto na mag-earn ng extra 34,100 pesos nila? Chat nyo nga sa chat box. Chat me! Ganon. Me! Ganyan. O, 'di ba? Kahit yung mga hindi pay setter runners gusto rin ng 34,000, 'di ba? So ayan. So yun yung kumbaga para makita nyo, no, ano bang makuha ko after ng pay setter. So yun yung 34,100 first 3 months. Not bad, 'di ba? So ngayon makikita nyo na baka sa group chat nyo may mga kina-congratulate na mga congratulations, new sharer, new believer, or builder, ganyan. So it depends of course sa ilang points ba left and right yan. So, pag sharer, 'di ba, $50. Pag believer, that's $100 in a week. And then kapag ka nag-rank advance na to builder, that would be $200. So, of course, as you go for the higher rank, so this one is 600 in a week, $800 in a week, $1,000 in a week. And of course, gold, ruby, and emerald, that's 200, 400, and 600,000 respectively. And yung mga diamond directors natin, imagine, 1 million in a month. So, 'di ba? Tapos kapag may star pa, for example, like mentors Raj and Ryan, 2 star. So, ibig sabihin, 200,000 times 2. So, 1.4 million in a month. Grabe no, sobrang crazy rich talaga. So, kaya imagine kung nagawa nila, kaya din natin na maabot yun. So, ngayon meron lang din tinatawag na subscribe and save kasi remember lahat naman ng negosyo may operational expenses. Pero yung kagandahan sa Uzona business, imagine yung para maging active yung business mo and to keep it commissions eligible, you just have to purchase 100 to 200 points worth of product every 4-week cycle. And may additional 10% discount pa yon on your purchase. So example lang yan is 'di ba 100 points daw. Tatlong essentials, 'di ba? Kasi, kung iisipin mo makabenta ka ng isang essentials per week, buhay yung business mo, 'di ba? So pro tip, look for 9 regular customers. Bakit? Kasi for example ngayon, August, may nag-purchase sa'yo ng, essentials. So kaya very important 'no na mag-bookkeeping. Either nasa notebook niya yan or Google Sheet, sino yung bumili, ano yung binili niya, nabayaran na ba ng buo or two gives yan, and kailan siya bumili. Para you can track kung kailan mo siya follow up. For example, August ngayon, so September, October, November, pwede mo siya i-follow up ulit. O edi may ano ka na, repeat orders ka na. So may pampaikot ka na ng business mo sa Uzana. Imagine kung cafe ang pinapatakbo mo. Kaya bang mabuhay ng cafe kung 3 pirasong kape lang yung mabenta mo sa isang buwan? 'Di ba hindi? Kasi sobrang laki ng operational expenses again sa traditional business. So, ayun yung kagandahan sa negosyo natin. Imagine 'no, may additional 10% discount pa yun. And so ngayon, ano nga ba yung mga need na alalahanin para sa mga bago natin na brand partners? So, know your why. Sabi nga, hindi, di baling mababaw basta malinaw. Kasi, again, if hindi clear sa'yo bakit mo ba ginagawa yung isang bagay and hindi mo nakikita kung saan ka ba patungo, di ba parang hindi mo, yung actions mo will not be as productive as you want it to be. Kasi for example, if dito sa Yuzana na foresee mo ano, na you want the kind of life na meron yung mga mentors natin, syempre mapapahataw ka talaga. Di ba? Lalo na if clear yung goals mo, short term, medium term, and long term. And second, 'di ba, 80% mindset, 20% skills. So diyan na papasok yung pagkakaroon ng yes mentor attitude and GLLA. So yung GLLA, yan yung good
learning and listening attitude. So, 'di ba, wala naman kasing sasabihin yung mga mentors natin na ikakapahamak natin. Lahat naman ng sasabihin nila, it's for the benefit of our business para mas mag-grow natin yung negosyo natin ng mas mabilis. And sabi nga, getting a mentor is the shortcut to success. Bakit? Kasi imagine, our mentors already paved the way for us. Alam na nila kung ano yung mga dapat gawin sa business. Nagkaroon na rin sila ng mga past mistakes or like learning opportunities na hindi na natin kailangan pagdaanan pa para lang matutunan yung lesson na yun. So kaya very important to always communicate with your mentor, with your coaches, 'di ba? And to always update sila. For example, 'di ba, baka napa-OT ka sa work or medyo mali-late ka or something. Always communicate kasi very important to always maintain that kind of relationship with your mentor. And ang cool kaya, 'di ba? Kasi kung iisipin niyo sa ibang negosyo, ikaw pa yung maghahanap ng sarili mong mentor. Babayaran mo pa 'yan per hour. 'Di ba? Pero dito sa business natin, mag-chat ka lang, "Mentor, may available po ba kayo?" Ganyan, ganyan. They will always find time for you, 'di ba? Kasi gano'n yung kagandahan yung negosyo natin, eh, as long as 'di ba, willing kang matuto, so i-maximize natin yung gano'ng opportunity na we have with our mentors. And of course, very important din yung environment. Kasi 'di ba sabi nga na you are the average of the 5 people you spend most of your time with. So if for example, yung palagi mong kasama or pinapaligiran mo yung sarili mo with your mentors, with your coaches, 'di ba, na talagang humahataw sa'yo sana business and talagang malalaki ang resulta, eh, di maa-adapt mo rin yung mindset nila, kung paano ba sila kumilos, 'di ba? And, imagine yung resulta nila is puwede mo rin makuha. Kasi, you surrounded yourself with them. So, if may questions ka, 'di ba, eh, i-ask mo sila. So, ayun din yung kagandahan 'no, na wala namang tinatagong sikreto. Lahat sinasabi ng mga mentors and coaches natin, it's up to us kung papaano i-execute, kung gaano ka-intense mag-execute, and kung gaano ka-consistent sa pag-execute para makuha natin yung results na we want to have. And diyan na rin papasok na sometimes kasi 'di ba, baka 'pag kunwari after ng training sa enterprise, 'di ba minsan paglabas mo kung ano-ano na yung maririnig mo sa ibang mga people, sometimes sa people pa that we love the most, 'di ba, minsan family, minsan friends. Pero at the end of the day, ikaw yung nakakita, eh, ng vision. So, don't let that hinder you from reaching what you want to achieve in life. Kasi negosyo mo naman 'to, eh. 'Di ba? So, kung nag-adapt ka sa mindset nila, eh, di you're buying into their lifestyle. Eh, ako gusto kong makinig sa mga mentors ko, eh. So, I'm buying into their lifestyle. So, gusto ko kasi kung ano yung resulta ng mentors ko. So, nakikinig ako sa mentors ko. So, kung meron mang mag-bash or whatever, hindi na nga pumapasok dito, eh. Dati pasok dito, labas doon. Pero ngayon na I've been here for more than a year, natutunan ko na maging Batman, 'di ba? Batot manhid, ganoon. So, always ano, always keep that kind of relationship with the people na gusto mo rin makuha yung resulta nila. Okay. And of course, yung skills very important din kasi siyempre mas dun mo mapapa-grow yung ano, eh, negosyo mo. Pero 'di ba anhin naman natin yung skills kung yung mindset natin 'di maayos. So kaya mapapansin niyo every time nagte-train, 'di ba, 'di naman palaging skills yung training, eh. Pero it's more of, medyo ina-adjust natin yung mindset kasi not all of us naman are or have entrepreneurial mindset simulat sa pool. 'Di ba, most of us nag-start with employee mindset, ganyan. May iilan siguro na employee ay na entrepreneurial mindset na. Pero iba kasi mag-isip, eh, kapag employee ka versus entrepreneur ka. So, ako naalala ko rin naman before na hindi ko rin naman talaga na-adapt agad yung pagkakaroon ng entrepreneurial mindset. It takes time, 'di ba? So, give yourself some grace and don't be too hard on yourself. Pero ako, isa sa mga malaking factors kung papaano nag-change yung mindset ko about the business is nung narinig ko yung, quote na 'to, na-relate hindi 'to yung exact quote pero yung point is that every time we're sharing the business kasi we're a channel of blessing to other people, 'di ba? Kanina nga nagsimba kami and, nabanggit din 'yan. So, naalala ko na yun nga kapag ginagawa mo yung isang na business mo, wala ka namang ikakahiya dito, eh, kasi maganda naman yung negosyo.
maganda naman yung products, and actually you're sharing it because you also want to help other people. 'Di ba? Kasi sometimes baka yung mindset natin, hala, ginagatasan ko siya ng pera, hala, tine-take advantage ko siya, 'di ba? Or kaya iniisip mo, hala, nahihiya ako kasi ano, ganyan, ganito, ganyan. O, 'di ba, sorry ako yun. Gano'n ako dati. Nung mga first few months na iniisip ko anong iisipin nung iba, 'di ba, na parang baka i-judge nila ako or whatever. Pero at the end of the day, babayaran ba nila yung bills mo? Aabutin ba nila yung mga pangarap mo? Hindi naman, eh. So, you do you, 'di ba? Gawin mo 'yan because nakikita mo na makuha mo yung mga pangarap mo dito. So, 'wag mong hayaan yung mga nagsasabi sa'yo ng kung ano-ano na pigilan ka just because feel nila pyramiding 'to or feel nila scam 'to. 'Di naman. So, that's why we always attend trainings, 'di ba, para yung mindset natin is maging malinaw. So, nung na-realize ko na, oo nga, eh, tama naman na we're a channel of blessing to other people, 'di ba? Eh, di nagbago rin yung actions ko. So, nagpapabagal din kasi sa'kin before sa business kung paano ko siya isipin. Kasi nga masyado akong people pleaser, ganyan. And sobrang natuwa lang din ako sa quote na 'to kasi 'di ba sabi, God created us to be channels of blessing, but our ability to receive the resources with which He wants us to bless others depends on our being able to give them away freely, faithfully, and generously. And remember, 'di ba yung negosyo natin, it's really ano, a helping business. So, kaya makikita naman ni Lord, eh, kung nag-e-effort ka, 'di ba? Kung tinutulungan mo yung mga brand partners mo. And so, ibibigay ni Lord 'yan kapag ready ka na na, ma-receive, 'di ba? So, kaya I always remind myself 'no, if yung mga maliliit na bagay is, hindi ko siya ma-handle, paano pa ibibigay ni Lord yung greater things? So, kumbaga kaya nire-remind ko rin sarili ko every time may challenge or whatever, na bini-build up ni Lord yung character natin for us to be able to, handle yung mga bigger, things in life in the future. So ngayon, next would be to master the compensation plan. So, okay lang if for those who are new, hindi niyo pa ma-gets, ano daw, points, points, ganyan. Kasi ako rin naman nung sa start, hindi. Pero, sige, para for this week, 'di ba, may clear na goal kayo, i-aim niyo na makuha niyo na yung milestone bonus 1 for those who haven't gotten this yet, 'no. And yung pay setter niyo on your first 5 weeks or first 4 weeks, ganyan. Kasi remember, 'di ba, yung milestone bonus 1, mag-e-enroll lang naman kayo dun ng 200 points worth of product. So, ibig sabihin, isang brand partner. Okay. Pero if kaya niyong more than one, edi better yun para faster din yung growth ng business niyo. And of course, master the basic skills. So meron pang mas detailed no na mga trainings regarding these. Pero for now, medyo overview lang yung ibibigay ko. So, 'di ba, kasama diyan yung prospecting, inviting, presenting, and closing. Pero for those nga na first month nila or first few weeks, mag-focus muna tayo dito sa prospecting and inviting. Pero of course, every time na may mga guests kayo, observe niyo rin paano ginagawa ng mga coaches niyo and mentors niyo yung presentation, paano sila mag-close, para by the time na kayo na yung gagawa niyan, alam niyo na kung papaano gawin. So ngayon, for the prospecting aspect of things, so ito of course, basic no, prospect list. Lista kayo, 250 names sa listahan niyo. Tapos it would be better kung ma-organize niyo sila according to family ba yan, office mate, schoolmate, friends, etc. So, for those na kaka-start pa lang with the business, dun muna kayo sa hot and warm market. So, ibig sabihin, dun muna sa kakilala niyo. Bakit? Kasi sila yung may trust sa inyo. So, ngayon, as you assess kung sino nga ba yung quality prospect, tignan nyo, may cash ba yan or credit card? Pero sometimes it's not just a matter of resources but also a matter of resourcefulness. So, halimbawa, sa team namin, marami rin namang mga students na wala rin namang pang-start. Pero ginawa nila ng paraan because nakitaan nila na napakalaking potential ng business. Yan. Tapos, check nyo rin yung credibility. Most of the time, kapag student leader yan, di ba, maraming orgs ng college, okay yan. Kasi ibig sabihin, okay din yung work ethics niya. So, if marami siyang contacts, di ba, okay din yung network niya. And yung may drive sa buhay, yung may compelling reason. In short, yung may pangarap sa buhay, ganon. And again, yung close sa iyo. So, focus dun sa hot and warm again.
And syempre, bago kayo magbagsak ng script, alam ko may mga script naman, 'di ba? Medyo tsikahin niyo muna, ang tawag nga do'n ay yung form method. So you're knowing more about their family, their occupation, recreation, or motivation nila, 'di ba? So alam ko sinabi ko kanina na i-assess niyo yung quality ng guest pero do not prejudge. For example, kunwari kasama ako sa prospect list niyo 'no, "Ah, si Tracy ano 'yan hindi naman 'yan nagbi-business or mahiyain 'yan," whatever. 'Di ba? So, kung hindi niyo ita-try kasi you'll never know. So, if feel niyo naman na quality yung guest, i-ano niyo na 'yan, i-chat niyo na 'yan. Pero kumbaga wag kayong mag-judge na, "Ay baka ano siya or whatever, baka di niya trip," or ganyan. Malay mo kasi maunahan ka pa ng iba, 'di ba? And yun, look for people better than you. So, yung mga highly driven, yung mga ambisyoso, yung mga mataas mangarap. Kasi siyempre gusto mo maging teammate 'yan, eh. Kumbaga naghahanap ka ng dream team mo, 'di ba? And get your top 10 to 20 every week. Tas expand your reach through social media, referrals, Facebook group, or if may mga organizations kang sinasalihan sa church or mga social civic, prospect as you go. And then, ito yung sample 'no, na mga script on how you'll be able to invite. So, again sa start 'di ba, build muna ng rapport, mag-ask you about sa family nila, sa work nila, or if may common interest. Tapos ito yung one of the scripts na ginagamit for the business approach. So, ang kagandahan naman din sa business natin, copy-paste na siya. So, as in copy-paste niyo lang 'to. Pero siyempre, i-tweak niyo na lang in a way na magtutunog kayo, na hindi magtutunog scam, ganyan. Parang biglang baka hindi ka naman nag-English pero napa-English ka or baka Bisaya ka mag-chat ta's biglang nagganyan kang chat, 'di ba? So, medyo i-tweak niyo na lang. Pero wala ng dagdag bawas 'yan kasi 'yan na 'yun, 'di ba? Proven and tested na 'yan ng mga coaches and mentors for the past years. So, yeah, "Hi Name, 'di ba, I'm expanding my business and looking for quality partners. Naisip kita, not sure if it's for you, but the concept is really good. Gusto mo i-check?" Yan, yun yung isa sa mga business approach. Or you can also use naman yung third party approach, which is actually ito yung favorite ko kasi 'di ba, kunwari baka natatakot ka i-approach yung isang person or i-chat siya 'no, eh, di I use the third party approach kasi dito tinatanong mo lang naman if may kakilala siya, eh. So kumbaga parang hindi siya yung direct mong ini-invite, pero pabebe ka lang, gano'n na if may kakilala ka, ganyan. Kasi we're expanding, gano'n, gano'n. So, yung magiging response kasi niyan ay, wala akong kakilala or, oo, may kakilala ako, ganyan, ta's ire-refer ka. Tapos puwede rin siya mismo yung interested pala. So, puwede niyo rin 'tong gayahin na script. But then again, tweak niyo na lang according sa kung papaano kayo mag-chat. Tapos, of course, it's very important to always attend trainings. Kasi nga, the faster that you learn, the faster you'll earn. And the trainings that you need or the trainings that you missed. So, y always, maglaan ng effort to attend trainings, lalo na kapag mga live trainings 'yan sa Makati office or if may mga cluster trainings kayo. Okay, and, like what I mentioned kanina, 'di ba, sometimes may mga discouragement tayo na maririnig from other people, 'di ba? Pero again, at the end of the day, negosyo mo naman 'yan, eh, and yung pangarap mo, yung gusto mong makuha. And kung ano man sabihin ng iba, as long as clear sa'yo kung bakit mo ginagawa siya, 'di ba wala namang makakapigil sa'yo. Again, hindi sila nagbabayad ng bills mo, hindi sila yung mag-aabot ng pangarap mo. So, hayaan mo na sila, 'di ba? So, diyan na mabi-build din yung pagkakaroon ng disiplina. Kasi siyempre hindi naman palaging 24/7 nakabantay din sa'yo yung mentor mo or yung coach mo. So, oo, hawak mo yung oras mo dito, pero kumbaga important din na maging disiplinado ka kung gaano ka-intentional sa paggawa ng yung Zona business mo. So, ayan, nag-a-attend ka ba ng trainings, namo-prospect invite ka ba everyday, 'di ba? Everyday ba may guest ka? So, diyan na yun papasok. And ngayon, ano ba yung mga to-do list natin lalo na para sa mga bagong brand partners. So again, create your prospect list. So tutulungan naman kayo, ng mga coaches and mentors. So lista niyo lang muna kung sino ba yung top 20 niyo, ganyan. Tapos habang may naiisip din kayo, add niyo lang siya daily.
Puwede niyong ilagay sa notebook niyo or again if mas mahilig kayo online, puwede rin naman sa Google Sheet, 'di ba, para madaling i-edit whether nasa phone ka, laptop or tablet. So, puwede mo i-share 'yun sa coach mo para alam natin kung sino yung ipa-prioritize and at the same time alam mo rin kung paano yung magiging approach mo. So ngayon, kapag magcha-chat ka na rin, 'di ba, if kunwari may tinanong siya ta's hindi ka sure kung paano sagutin, i-screenshot mo muna tapos i-send mo dun sa coach mo or sa mentor mo para at least you know how you'll be able to respond. Hindi yung na-send mo na ta's parang, "Coach, ito yung sinend ko." So siyempre mas okey if mapakita mo muna sa coach mo para alam kung paano mo re-replyan yun. And of course, hit your milestone bonus 1. So this week, 'di ba, start setting appointments na. At least one sales meeting per day lalo na if part-timers, malaking help na rin 'yan. Kasi diyan naman makukuha, yung mga bonuses, 'di ba? As you share the business to more people, the higher chances of winning. And of course, attend trainings and ask for tips, libre lang naman. Kaya 'di ba kapag nasa office kayo, if available naman yung coach, take the time to get to know them and to ask for tips, 'di ba? Tapos darating yung time 'di ba nakaka-picture niyo sa mga coach and mentor, kayo na rin yung nagse-share kapag, nagpe-present na rin kayo. And also, your discipline is your destiny. So again, every day, make sure na alam niyo yun, unti-unti niyong nai-integrate yung Usana business sa buhay niyo. So for example, tomorrow, 'di ba Monday, may Frontier Night every 7 PM. And then Tuesdays to Friday, magkaroon ka ng at least one sales meeting. And then every Saturdays, 'di ba we have Usana Varsity, sorry hindi na 3 PM, 2 PM yun. And yun, every Sundays we have this online NBPO. So, make sure na araw-araw is or di man kung di man araw-araw talagang napaglalaanan niyo ng time yung Uzana business niyo. Kasi, 'di ba again, urgency compounds. So 'pag the faster you act, the more opportunities will appear. So kung gusto niyo ng mag-earn, 'di ba, bilisan niyong matuto and bilisan niyo rin umaksyon. Kasi mas dun mag-a-appear yung mga opportunities. And again, baka itong time na 'to, lalo na for those who are new, 'di ba, parang, hindi ako komportable. Oh my God, ano ba 'tong pinasok ko?" Teach your brain that growth is safe. Kasi kaya niyo nafi-feel 'yan because nasa labas kayo ng comfort zone niyo. And wala namang pakialam kasi yung utak natin, tungkol sa dreams natin. Ang gusto ng utak natin, safe ka ba? So, remind yourself lang na every time nakaka-feel ka ng something uncomfortable, na that's your area for growth kasi. So, if you want extraordinary results, you have to do extraordinary things. So ngayon na nag-start ka ng Yuzana business, wala siya dati sa schedule mo, pero dahil gusto mo kasi yung extraordinary results, so kailangan may gawin ka ring extra para makuha yung results na yun. Kung ano 'di ba sabi nga, kung gusto mong may mangyaring bago sa'yo, kailangan may gawin ka ring bago. Kasi kalokohan naman kung nag-e-expect ka ng something new, pero wala kang ginawang bago. So yun, dahil extraordinary results ang puwedeng mabigay ng Usana business natin, kailangan mag-exert din tayo ng extraordinary effort. And paano ba yung roadmap natin? So, you start with reaching your first $100, 'di ba? Kasi habang hini-hit niyo naman yung paysetter niyo, matutuhog na rin naman talaga 'yan. Ta's imagine 'no, pagka-hit niyo ng paysetter, onting tumbling na lang, Coron Palawan na. Oh, 'di ba? So, kahit bago ka lang sa business kayang-kaya talaga ma-hit 'yan, and then the next would be Steadfast Builder, Director, Frontier Directors Club, and Gold Director. So ngayon, paano ba ma-hit yung Coron incentive na 'yan? So may point system lang din. So 'di ba, each sponsor 2.5 points. Tapos 'pag natapos na yung paysetter mo, +5 pa yun. And then if may paysetter ka rin na na-create, additional 10 points pa. So ano ba yung trip for one na formula? 'Pag natapos mo yung paysetter mo, 'di ba remember kanina na-share ko nga, mag-isip na lang kayo na kailangan niyong makakuha ng 8 sponsors on your first month. So 8 sponsors, times 2.5 may 20 points ka na kaagad. Ta's 'pag natapos mo pa yung paysetter mo, 5 points. So in short, after paysetter, 2 more enrollments. Basically, 10 sponsors. 'Di ba? So para madali niyong isipin, lalo na, um it's not just about ano 'no, reaching yung incentive na hindi mo naman like talagang end all be all magkoron. Pero kasi as you do the business talaga, tuhog na lang siya.
Pero at least, 'di ba, meron kayong number in mind na, okay, 'pag naka-10 sponsors ako, ma-hit ko na yung Coron. So, gano'n siya. And yun, I'd like to end lang din with this, 'di ba? Isa talaga 'to sa mga tumatak din sa'kin, lalo na when I was starting din na yung fear, again, it comes from inexperience and not incapability. So, natatakot ka hindi naman dahil hindi mo kaya, it's just because hindi mo pa siya nagagawa. So, paano ba ma overcome yun? Eh, di magkaroon ka lang ng lakas ng loob na ulit-ulitin siya, kahit na uncomfortable. Kasi darating yung time dahil kakaulit-ulit mong ginagawa yung isang bagay, whether sa work, whether sa business, or even sa pag-workout nga eh, 'di ba? Sa start uncomfortable siya, pero once you do it repeatedly, mas nagiging komportable ka na and mare-realize mo na you're a different person na, na you're a level up person na because yung limit mo pala, eh, hindi lang hanggang dun. 'Di ba, may mas ikagaling ka pa pala and you'll never know kasi hanggang saan yung kaya mong gawin unless i-try mo. So, I hope na yung orientation na 'to, 'di ba, nakapagbigay sa inyo ng overview and lakas ng loob na normal lang naman kung ano man yung nafi-feel niyo. Pero yung kagandahan naman is that andito yung mentors, andito yung coaches for you to guide para mag-guide kayo, 'di ba? Pero at the end of the day, ikaw naman, eh, yung, gagalaw, 'di ba, and kikilos para mapalago yung business niyo. So, yun lang and thank you everyone for your active participation. Ayan. Thank you so much, Coach Tracy, 'di ba, for sharing your time with us tonight. Um, all right. Sige. So, okay. So, grabe, sobrang dami nating natutunan kay Coach Tracy, no? Again, ulitin ko lang yung pinaka nagustuhan ko sa mga na-share ni Coach Tracy is number one, di ba, do it scared. Yung pinakauna, isa sa mga pinakauna niya sinabi, yung do it scared and do it anyway, di ba? Lahat naman tayo natatakot eh, di ba? And sa galing nga sa pinaka-last din na sinabi niya na yung fear natin is nanggagaling sa inexperience and hindi sa incapability natin as a person. Di ba? Alam niyo naman, kilala niyo naman yung sarili niyo and how you work, di ba? So, yun, thank you so much, Coach Tracy. Again, thank you so much sa lahat ng mga teachings and sa lahat ng mga na-share nyo din na tips kung paano mag-hit ng pace setter and other goals here in the business. Pero before that, no, ano naman, pwede po mag-picture po muna tayo. So everyone, pwede po ba tayong mag-open cam for the picture? Ayan. Sige, let's go, guys. And open cam po tayo, everyone. Alright. Sige, okay. May mga iba pa pong hindi naka-open ng cameras. Please open your cameras, guys. Para makita naman natin or makita naman screenshot for the training tonight. Alright. Ayan, diba? Kitang-kita na ang mga faces ng ating mga brand partners. Diba? Yung iba nasa bahay, yung iba nasa labas pa, coffee shop yata, diba? Si Coach Beulah nasa Paris. Diba? Nasa Eiffel Tower. So, sige, let's go guys. Open natin cameras. Alright. So, ako, yeah, sa Paris siya. Sino ka dyan? Nasa baba siya ng Eiffel Tower, diba? Alright, everyone. So, smile lang kayo dahil medyo tatlong pages to. Alright. 1, 2, 3. Alright. Sige lang. Ngiti-ngiti lang kayo, guys. Ngiti lang po tayo. Okay. Sige. So, 1, 2, 3. Sige. Last page po, everyone. Uh-huh. Alright. 1, 2, 3. Alright. Ayan, wag po muna tayong umalis because we also may mga announcements po tayo na hayaan ba? Ayan. Ayan, for the first announcement, nawalan yata ako ng net. Okay, for the first announcement is our Frontier Night tomorrow, di ba? Monday, not 7 p.m. So, dapat before 7 p.m. everyone, you're also there na in the Enterprise Center
in Makati in our office in the 9th floor. So, ang ating speaker naman dyan is si Mentor Regine Malana. So, that siyang from Hospitality Management, graduate from De La Salle University College of St. Benil, di ba? Yan naman na mag-share sa atin ng new entrepreneurs orientation. So, kung bago ka lang in the business, good na ma-attendan mo yung training na to tomorrow. Alright, so mga hindi makaka-attend, meron namang Zoom for the provinces din naman. Alright, for the next announcement, we also have the New Believers Training. Ayan sa mga ating mga bagong believers in Frontier, di ba? Pinakamaganda na ma-attendan nyo to agad as pagbago pa lang kayo, your couple of months in the business. Dapat kung hindi nyo pa na-hit ang believer, i-hit nyo na siya this week kasi sobrang limited lang ang slots nito. And di ko maalala kung ilan na yung slots pero around 2 to 3 slots na lang yata yung available for the New Believers Training. So, go nyo na yan, i-hit nyo na yan, diba? Kung matapos nyo yan agad-agad, go na yan, diba? So, ito naman ay gaganapin on September 5, 2026 here in Ascot, Makati. Alright. So, yan naman yung mga yung mga may 100, nag-hit na ng $100 in the business. So, next is the Raise Your Flag Higher. Ito naman is sa elevating you or your recognition ng ating team ng Uzana Philippines, 'di ba, sa mga nag-hit ng mga goals nila. For example, is the Pacesetter Creator, yung new executive title, New Pacesetters, Steadfast Builder, New Rank Advancements, Grand Slam, and UE and the Million Dollar Club member, and etc. So makikita nyo din dyan, posted na rin ito, and shared na rin ito sa mga group chats natin, sa mga teams natin. So see you there on October 17 at the Grand Atrium. Alright, next naman natin ay ang ating global convention, 'di ba? Yung celebrating 35 years of success in Hong Kong. So kung gusto niyo mag-travel, gusto niyo pumunta sa Hong Kong, gusto niyo ma-meet ang mga mentors and coaches all over the world, 'di ba? Mag-secure na kayo ng tickets starting on October. So ang opening ng tickets naman yan is magsa-start sa October. So i-reserve niyo na yung tickets niyo, mag-isip na kayo, mag-save na tayo for the tickets because once lang natin mamimit in a year, di ko. Once lang natin talaga mamimit yung mga iba't ibang mga mentors and coaches natin in different parts of the world, di ba? Ito naman is gaganapin on March 29 to April 2, 2027. So, ako din, di ba, isa sa mga pinaka-inaabangan ko talaga ang Hong Kong Convention or ang Global Convention natin sa 2027. Alright, so yun lang naman ang ating mga announcements for tonight, 'di ba? So sana nag-enjoy kayo sa training tonight and na speaker natin tonight and mag-e-excite pa kayo sa speaker natin for tomorrow sa ating Frontier Night. So again, everyone, I am Coach Via and see you tomorrow to our Frontier Night. Alright. Sige. Nice meeting